Isang mapagpalang araw sa bawat pusong nakikinig. Muli, narito ang inyong lingkod upang magbahagi ng isang kwentong hahaplos at marahil ay susugat sa inyong mga damdamin. Samahan niyo po akong buksan ang panibagong aklat ng buhay. Sabi nila, ang pinakadakilang pag-ibig ay ang pag-ibig ng isang ina. Walang sukat, walang hinihintay na kapalit. Ngunit paano kung ang pag-ibig na yon sa paglipas ng panahon ay maging isang bagay na binabalewala na lamang? Paano kung ang dating ilaw ng tahanan ay unti-unting maging isang aninong hindi na pinapansin? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Nanay Luningning sa kabanatang pinamagatang. Nagsimula ang araw ni Nanay Luningning sa isang marahas na pag-ubo. Ang lamig ng madaling araw ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang mga buto. Isang lamig na hindi kayang pawiin ng manipis na kumot na bumabalot sa kanya. Mula sa kanyang maliit na higaan sa sulok ng bodega, tanaw niya ang mga anino ng nakaraan. Ang lumang baul ng kanyang yumaong asawa, ang mga kahon ng lumang larawan mula sa kanilang payak na buhay sa probinsya ng Payapa, at ang amoy ng alikabok at halumigmig na tila yumayakap sa bawat alaala. Dahan-dahan siyang bumangon, iniinda ang pananakit ng likod. Sa edad na 70, ang bawat galaw ay isang paalala ng kanyang katandaan. Ngunit hindi ang sakit ng katawan ang pinakamatindi, kundi ang sakit sa kanyang puso. Sa kusina, ang lahat ay tahimik pa. Sinimulan niyang ihanda ang almusal. Ginamit niya ang kaunting perang iniwan ni Mayari sa mesa para ipamalengke kahapon. Maingat niyang hiniwa ang bawang at sibuyas, pinipilit na huwag lumikha ng anumang ingay na maaaring ikagising ng kanyang manugang. Iniluto niya ang paborito ni Bantayan, ang adobo, na minana pa niya ang resipe sa kanyang ina. Habang kumakalat ang mabangong amoy ng niluluto, isang munting ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Baka sakali, sa pamamagitan ng lasa ng nakaraan, ay maalala ng kanyang anak ang pagmamahal na minsan nilang pinagsaluhan. Ngunit ang pag-asang iyon ay naglaho na parang bula nang bumukas ang pinto ng kwarto ni Mayari. Nakapamewang ito, nakakunot ang noo. My God! Ang aga-aga, amoy bawang na ang buong bahay. Reklamo nito, tinatakpan ng ilong. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na ayoko ng amoy mantika sa umaga? It spoils my appetite for my morning salad. Hindi umimik si Nanay Luningning. Itinuloy na lamang niya ang paghahain sa mesa. Inilabas niya ang mainit na kanin, ang bagong lutong adobo, at ang kape para kay Bantayan. Para kay Mayari, inihanda niya ang salad na nasa loob ng ref. Para sa apo niyang si Sinag, ang cereal at gatas nito. At para sa kanya, ang tutong na kanin at ang kaunting sabaw ng adobo na natira sa kaserola. Iyon ang kanyang karaniwang almusal. Nang sila'y kumakain na, sinubukan ni Bantayan na kumuha ng adobo, ngunit isang matalim na tingin mula kay Mayari ang pumigil sa kanya. Bantayan, honey, remember your diet. That's too oily, sabi ni Mayari. Ang boses ay malambing ngunit may diin. Walang nagawa si Bantayan, kundi ibaba ang kutsara at kumuha na lamang ng tinapay. Tumingin siya sa kanyang ina. Isang tingin na puno ng pag-iwas bago muling itinuon ang pansin sa kanyang pagkain. Pagkatapos ng almusal, gaya ng dati, si Nanay Luningning ang naiwan upang magligpit at maghugas ng mga plato. Habang siya'y naguhugas, nanginginig ang kanyang mga kamay dahil sa pagod at sa lamig ng tubig. Isang baso, isa sa mga bagong biling babasagin ni Mayari, ang biglang dumulas sa kanyang kamay. Isang malakas na pagkabasag ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng kusina. Mabilis pa sa 4:00, lumabas si Mayari mula sa sala, nanlilisik ang mga mata. Ano yon? Nang makita niya ang mga bubog sa sahig, namula ang kanyang mukha sa galit. Ano ba naman yan, ma? Wala ka na ngang naitutulong, dagdag gastos ka pa. Alam mo ba kung magkano ang isang piraso niyan? Yan ang pinakabago kong koleksyon. Papasensya ka na, anak. Madulas lang sa kamay ko.
Halos pabulong na sagot ni Luningning, nanginginig sa takot. Palagi na lang ganyan. Palaging may dahilan. Kung hindi ka na talaga makagalaw ng maayos, dapat siguro ay manatili ka na lang sa bodega. Sigaw ni Mayari. Sa gitna ng sigawan, lumabas si Bantayan mula sa kanyang silid trabaho. Nakita niya ang kanyang inang nakayuko, ang kanyang asawang nagngingit-ngit sa galit, at ang mga basag na bubog sa sahig. Tumigil siya sandali, bumuntong hininga, at walang sinabing kahit ano. Naglakad siya pabalik sa kanyang silid at marahang isinara ang pinto. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay mas malakas pa sa pagkabasag ng baso. Bawat pagklik ng seradura ay tila isang pako na ibinabaon sa puso ni Nanay Luningning. Naiwan siyang mag-isa. Dahan-dahan siyang lumuhod. Pinupulot isa-isa ang bawat piraso ng basag na bubog. Hindi niya namalayan. Ang kanyang mga luha ay tahimik na tumutulo, humahalo sa basang sahig. Bawat piraso ng bubog ay tila isang piraso ng kanyang basag na puso, ng kanyang basag na mga pangarap para sa isang masayang pamilya. Habang siya'y nakaluhod doon, naramdaman niya ang isang maliit na kamay na humawak sa kanyang balikat. Paglingon niya, nakita niya ang kanyang apong si Sinag. May pag-aalala sa mga mata nito. May inabot ito sa kanya, isang pirasong candy na marahil ay itinago pa nito. Dahan-dahan itong lumapit sa kanyang tainga at bumulong. "Lola, don't cry po." Ang init ng palad ng bata at ang tamis ng kanyang tinig, ang tanging init na naramdaman ni Nanay Luningning sa buong umagang iyon. Ngunit sa halip na mapawi, lalo lamang sumidhi ang sakit, na para bang ang buong bigat ng kanyang kalungkutan ay bumagsak sa kanya sa isang iglap. Para kay Mayari, ang insidente ng basag na baso ay isa lamang maliit na abala sa isang perpektong umaga. Isang gusot na kailangan lang alisin upang maibalik ang kaayusan. Matapos niyang pagsabihan ang biyenan, pumasok siya sa sala, umupo sa kanyang paboritong sopa, at kinuha ang kanyang cellphone. Ang mundo sa labas ng bahay na yon, ang mundo sa screen ng kanyang telepono, ang siyang tunay na mahalaga. Maingat niyang inayos ang kanyang plato ng salad at ang baso ng green smoothie sa mesang marmol. Inilipat niya ito ng bahagya upang makuha ang pinakamagandang anggulo ng sikat ng araw na tumatama mula sa bintana. Isang click, isa pa, at isa pa. Pagkatapos pumili ng pinakamagandang larawan, nag-type siya ng caption, "Starting my day right with positivity and a healthy meal. Remember, self-love is the best love. You create your own happiness. Healthy living, lifestyle, goals. Blessed, maharlika life." Libo-libong puso at daan-daang komento ang pumasok sa loob lamang ng ilang minuto. "Goals, Mars!" sabi ng isa. "Sana all," sabi naman ng isa pa. Ngumiti si Mayari. Ito ang kanyang kaharian. Dito, siya si Mayari, ang babaeng may perpektong buhay, isang huwara ng tagumpay at kagandahan, isang malaking kasinungalingan. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero ang tumatawag. Sa isang iglap, ang ngiti sa kanyang labi ay naglaho, napalitan ng pagkainis at kaba. Sinagot niya ito. Ang boses ay nagbago mula sa pagiging matamis tungo sa pagiging malamig. "Hello? Good morning, ma'am. Am I speaking with Mrs. Mayari Sandoval?" Tanong ng isang boses mula sa kabilang linya. Boses ng isang call center agent. "Yes, this is she." "What is this regarding?" Iritableng sagot niya. "Ma'am, I'm calling from BDO Credit Card Services. We're just following up on your outstanding balance, which is now 3 months overdue." Bago pa man matapos ng ahente ang kanyang sasabihin, pinutol na ito ni Mayari. "Nabanggit ko na sa kasama mo na may aayusin lang ako sa bangko. Huwag kayong makulit. Tatawagan ko kayo kung may update na." Anya, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit at hiya. Mabilis niyang pinatay ang tawag at ibinato ang telepono sa sopa.
Humigpit ang paghinga niya. Ang mga pader ng kanyang perpektong mundo ay tila gumuho. Ang mga utang, ang mga credit card, ang pressure na manatiling mayaman sa paningin ng iba. Ito ang mga aninong laging bumubuntot sa kanya. Upang pakalmahin ang sarili, binuksan niya ang kanyang chat at nag-message sa kanyang online best friend, isang kapwa-influencer na hindi pa niya nakikita sa personal. Mars, stress na naman ako. Ang hirap talaga pag may kasamang matanda sa bahay. My mother-in-law broke one of my new crystal glasses. Nakakaya sa mga bisita ko kung makikita nilang hindi na kompleto yung set. Hindi niya binanggit ang tawag mula sa bangko. Hindi niya kailanman binabanggit iyon. Mas madaling isisi sa iba ang kanyang mga problema. OMG, I feel you. Ganyan din yung lola ng husband ko dati. Pabigat lang. You have to set boundaries, Mars. It's your house, your rules. Mabilis na reply ng kaibigan niya. Tama. Bahay niya ito. Pamamalakad niya ang dapat masunod. Ang biyenan niya ay isang mantsa sa kanyang malinis na canvas, isang paalala ng kahirapan na pilit niyang tinatakasan. Nang pumasok si Bantayan sa sala, dala-dala na ni Mayari ang lahat ng kanyang frustrasyon. Honey, simula niya pilit na pinapakalma ang boses. Kailan ba darating yung bonus mo? I was planning to redecorate the guest room. Medyo luma na tingnan. Bumuntong hininga si Bantayan. Maya, kakabayad lang natin ng tuition ni Sinag at ng kotse. Hindi ba pwedeng ipagpaliban mo na yan? Ipagpaliban? Bantayan, our friends are coming over next month. Ano na lang ang sasabihin nila kapag nakita nilang ganito pa rin ang itsura ng bahay natin? It's all about image. Giit niya. Kung hindi lang sana natin kailangang suportahan ang nanay mo, mas maluwag sana tayo ngayon. Napaiwas ng tingin si Bantayan. Huwag mo namang isama si Mama sa usapan. Bakit hindi? Totoo naman. 'Di ba? The food, the electricity, the water, lahat yan dagdag gastos. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, upang makatakas sa lumalaking pressure, binuksan ni Mayari ang isang sikat na online shopping app. Nakita niya ang isang bagong labas na designer handbag, ang mismong handbag na laman ng kanyang mga pangarap sa loob ng ilang linggo. Ito ang magiging solusyon. Kapag na-post niya ito, makakalimutan ng lahat ang kanyang mga problema. Makakalimutan niya ang kanyang mga problema. Walang pag-aalinlangan, pinindot niya ang buy now. Inilagay niya ang detalye ng kanyang huling credit card na hindi pa block. Nag-antay siya ng confirmation. Lumabas ang isang salita sa screen, nakasulat sa kulay pula at tila sumisigaw sa kanya. Declined. Nanlaki ang mga mata ni Mayari. Sinubukan niya ulit. Declined. Isang malamig na pawis ang tumagaktak sa kanyang noo. Ang pakiramdam ay mas masahol pa sa kahihiyan. Ito ay pagkatalo. Ang huling pader na nagpoprotekta sa kanya ay tuluyan ng gumuho. Ang galit na kanina pa niya pinipigilan. Galit sa tumawag na ahente, galit kay Bantayan, galit sa buong mundo, ay biglang naghahanap ng paglalabasan. At sa isip niya, iisa lang ang taong pinagmumulan ng lahat ng kanyang kamalasan, ang matandang babae na nasa bodega. Ang bigat sa dibdib ni Nanay Luningning ay tila isang malaking bato na hindi niya mabuhat. Matapos ang insidente sa kusina, nagkulong siya sa bodega, yakap-yakap ang mga tuhod. Pinipilit na patahanin ang sarili. Ang 4 na sulok ng silid ay tila humihigpit sa bawat paghinga niya. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makatakas, kahit saglit lang. Nagpaalam siya kay Mayari na mamamalengke siya para sa kanilang hapunan. Isang dahilan upang makalabas. Inabutan siya nito ng ilang pirasong papel na pera ni hindi man lang tumitingin sa kanya. Ang mga mata ay nakatutok pa rin sa cellphone. Siguraduhin mong tama ang sukli at huwag kang magtatagal. Malamig na utos nito. Maingat na tiniklop ni Nanay Luningning ang pera at inilagay sa kanyang lumang pitaka. Ang paglabas sa malaking pinto ng bahay na yon ay parang paglaya mula sa isang hawla. Ang sikat ng araw ay dumampi sa kanyang balat.
at ang ingay ng mga sasakyan at mga taong naglalakad ay musika sa kanyang pandinig kumpara sa nakabibinging katahimikan sa loob ng bahay ng kanyang anak. Naglakad siya patungo sa palengke. Ang amoy ng mga sariwang gulay, ang sigawan ng mga tindera, ang tawanan ng mga namimili. Lahat ay pamilyar at nagbibigay ng kakaibang ginhawa. Dito, siya ay hindi isang anino lamang. Isa siya sa mga taong abala sa kanilang buhay. Habang maingat niyang binibilang ang perang hawak, tinitimbang kung sapat ba ito para sa isda at gulay. Isang boses mula sa kanyang likuran ang biglang nagpatigil sa kanyang mundo. "Luningning? Ikaw ba yan, Luningning?" Isang boses mula sa nakaraan. Isang boses na puno ng init at kabaitan na matagal na niyang hindi naririnig. Dahan-dahan siyang lumingon at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Nakatayo sa harap niya, may ngiti sa mga labi, ay ang kanyang matalik na kaibigan mula sa probinsya ng Payapa. "Kalinaw?" Halos pabulong niyang tanong, hindi makapaniwala. "Ako nga!" Masayang sagot ni Aling Kalinaw at walang pag-aalinlangang niyakap siya ng mahigpit. "Diyos ko, Luningning, ilang taon na rin. Anong ginagawa mo rito sa Maharlika?" Sa yakap na yon, tila gumuho ang lahat ng pader na itinatayo ni Nanay Luningning sa paligid ng kanyang puso. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga labi habang pinipigilan ang pag-iyak. "Nandito, nakatira sa anak ko, nakatira." "Talaga? Ako rin. Dito na ako nakatira sa anak kong si David," kwento ni Kalinaw. Hindi binibitawan ang kanyang kamay. "Halika, magkape muna tayo. Ang dami nating dapat pag-usapan." Dinala siya ni Aling Kalinaw sa isang maliit na karinderya sa gilid ng palengke. Sa harap ng 2 tasa ng mainit na kapeng barako, ang mga taon ng kanilang pagkakahiwalay ay tila naglaho. "Kumusta ka na? Mukhang namumutla ka yata," pansin ni Kalinaw. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. "Ayos lang ako. Medyo napagod lang siguro." Pagsisinungaling ni Luningning, pilit nang ngumingiti. "Ikaw, mukhang maganda ang buhay mo rito sa syudad." "Naku, oo naman. Napakabait ng anak ko at ng asawa niya. Pakiramdam ko ay reyna ako sa bahay nila. Ayaw nga akong pagtrabahuhin, pero alam mo naman ako, hindi mapakali." Masayang pagkukwento nito. Bawat salita ni Kalinaw ay isang munting kirot sa puso ni Luningning. Reyna, samantalang siya ay pakiramdam na isang alipin. Iniba niya ang usapan, pabalik sa kanilang mga alaala sa probinsya, ang mga araw ng kanilang pagiging dalaga, ang mga harana, ang simpleng buhay na puno ng tawanan. Sa mga sandaling iyon, nakalimutan ni Luningning ang kanyang kalungkutan. Para siyang bumalik sa panahon kung kailan ang buhay ay simple at ang pagmamahal ay hindi sinusukat ng pera o estado sa buhay. Ang init ng kape at ang init ng pagkakaibigan ni Kalinaw ay tila nagbigay ng bagong lakas sa kanyang nanghihinang espiritu. Sa isang iglap, sa gitna ng kanilang tawanan, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip, isang ideyang nagmula sa puso, hindi sa isip na laging puno ng takot. "Kalinaw," sabi niya, "ang boses ay may bagong sigla. Bakit hindi ka dumalaw sa bahay? Bukas, magluluto ako para sa'yo, para sa tanghalian." Natigilan si Aling Kalinaw at pagkatapos ay isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang muka. "Talaga? Abay, sige. Gusto kong makilala ang pamilya mo." Nakangiti ring tumango si Nanay Luningning. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na kaligayahan, ang pagkakaroon ng isang kaibigang makakausap, ang pagkakataong maipagluto ito, para siyang nagkaroon muli ng silbi. Ngunit nang magpaalam na si Aling Kalinaw at naiwan na siyang mag-isa sa harap ng karinderya, ang init na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng nagyeyelong takot. Ano ang ginawa niya? Biglang pumasok sa isip niya ang mukha ni Mayari, ang galit nitong mga mata, ang matatalim nitong salita.
Inanyayahan niya ang isang bisita sa bahay na yon nang walang paalam. Isang bisita na manggagaling sa probinsya, isang taga-bukid sa paningin ng kanyang manugang. Habang naglalakad siya pauwi, ang bawat hakbang ay pabigat ng pabigat. Ang perang hawak niya ay tila walang halaga. Ang pag-asa na sumilay kanina ay unti-unting nilalamon ng anino ng pangamba. Anong sasabihin ni Mayari? Anong gagawin ni Bantayan? Ang bahay na dating hawla lamang ay ngayon ay tila isang lugar kung saan siya hahatulan. Ang imbitasyong nagmula sa bugso ng damdamin ay maaaring ang maging mitya ng pinakamalaking unos sa kanyang buhay sa loob ng tahanang iyon. Kinabukasan, ang takot sa puso ni Nanay Luningning ay nakikipagbuno sa pananabik. Maaga siyang gumising bago pa man tumilaok ang mga manok sa kalapitbahay. Maingat ang bawat galaw niya sa kusina na parang isang magnanakaw sa sariling teritoryo. Ginamit niya ang natitira sa sarili niyang ipon, mga perang papel na luma at tila ba nagtatago ng maraming kwento upang makapagluto ng disente para sa kanyang bisita. Nagluto siya ng ginisang munggo na may dahon ng ampalaya at pritong galunggong. Mga simpleng pagkain na nagpapaalala sa kanya ng kanilang buhay sa probinsya ng payapa. Ang bawat paggisa, bawat paghalo, ay isang dasal na sana'y maging maayos ang lahat. Panay ang sulyap niya sa orasan sa dingding. Alam niyang aalis si Mayari para sa kanyang meeting at mamayang hapon pa babalik. Si Bantayan naman ay nasa trabaho. Ito ang perpektong pagkakataon. Nang dumating si Aling Kalinaw, dala ang isang supot ng paborito nilang suman. Tila isang sinag ng araw ang pumasok sa madilim na bahay. Nagyakapan sila at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, isang tunay na ngiti ang namutawi sa mga labi ni Nanay Luningning. Naku, ang bango ng luto mo. Naalala ko tuloy noong mga dalaga pa tayo at lagi tayong nagpapalitan ng ulam. Masayang sabi ni Kalinaw habang inilalatag ni Luningning ang pagkain sa maliit na mesa sa kusina. Sana ay magustuhan mo. Pasensya ka na. Ito lang ang nakayanan ko. Paumanhin ni Luningning. Ano ka ba? Ito ang pinakamasasarap na pagkain sa lahat. Nagsimula silang kumain, puno ng kwentuhan at tawanan. Inalala nila ang mga kabataan, ang mga pangarap, ang mga pagsubok na kanilang pinagdaanan. Sa mga sandaling iyon, si Nanay Luningning ay hindi isang matandang utusan. Siya'y si Luningning, isang kaibigan, isang ina, isang taong may sariling kwento. Naramdaman niya muli ang pagiging buo ng kanyang pagkatao. Ngunit ang masasayang sandali ay biglang pinutol ng tunog ng pagbukas ng pinto sa sala. Ang matinis na pagklik ng takong sa sahig ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Maaga yata akong umuwi, na-cancel ang huling meeting ko. Naputol ang sinasabi ni Mayari nang makita niya ang eksena sa kusina. Ang kanyang biyenan, kasama ang isang babaeng hindi niya kilala, ay masayang kumakain sa kanyang malinis na kusina. Natigilan si Mayari. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang nagbago mula sa pagkagulat tungo sa hindi maipintang galit. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya. Ang boses ay malamig at puno ng pagbabanta. Anak, si Kalinaw. Kaibigan ko. Nanginginig na pakilala ni Luningning. Dumalaw lang siya. Sinipat ni Mayari si Aling Kalinaw mula ulo hanggang paa, na may pagtingin na puno ng pangmamaliit sa simpleng kasuotan nito. At nagawa mo pang mag-imbita ng bisita sa bahay ko nang hindi nagpapaalam? Ginawa mong karinderya itong pamamahay ko? Mayari, wag ganyan. Pakiusap ni Luningning. Ngunit hindi nagpapigil si Mayari. Anong klaseng pagkain yan? Amoy probinsya. Nakakahiya. Paano kung may bigla akong bisitang importante na dumating? Ano na lang ang sasabihin nila? Napatayo si Aling Kalinaw, namumutla sa hiya. Pasensya na, iha. Ako'y aalis na. Dapat lang.
Putol ni Mayari. At ikaw, ma, baling niya kay Luningning. Wala kang karapatang magdala ng kung sino-sino dito. Nakikitira ka na nga lang. Nagdudulot ka pa ng perwisyo. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas muli ang pinto. Si Bantayan, kararating lang mula sa trabaho, ang pumasok. Nakita niya ang lahat. Ang nag-aapoy na galit ni Mayari, ang hiyang-hiyang si Aling Kalinaw, at ang kanyang ina na nakatayo sa isang sulok, nanginginig. Ang mga mata ay puno ng luhang, hindi na kayang pigilan. Bantayan, anak. Halos pabulong na sabi ni Aling Kalinaw, naghahanap ng tulong. Lahat ng mata ay napunta kay Bantayan. Ito na ang sandali. Ang sandali kung saan inaasahan ni Luningning na ipagtatanggol siya ng kanyang anak. Ngunit si Bantayan ay nanatiling nakatayo roon, walang kibo. Tumingin siya kay Mayari pagkatapos ay sa kanyang ina. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Sa halip, lumapit siya kay Mayari, hinawakan ito sa braso at sinabing, "Halika na, Maya. Pumasok na tayo sa kwarto. Pag-usapan natin to." Iyon lang, iniwan niyang nakatayo roon ang kanyang ina. Tinalikuran niya ang kahihiya-hiya nito. Ang katahimikan na iniwan ni Bantayan ay mas masakit pa sa lahat ng sigaw ni Mayari. Iyon ang huling patak na umapaw sa baso. Iyon ang huling sundang na sumaksak sa kanyang puso. Nahihiyang nagpaalam si Aling Kalinaw. Halos patakbong umalis sa bahay na yon. Naiwan si Nanay Luningning na mag-isa sa kusina. Sa gitna ng mga tirang pagkain na lumamig na. Lumapit siya sa bintana. Doon sa madilim na parte ng kusina kung saan hindi siya gaanong makikita. Nakita niya ang kanyang sariling refleksyon sa salamin, ang isang matandang babae na may mga matang basag at walang buhay, ang mga balikat na lupaypay sa bigat ng pagkatalo. Hindi niya nakilala ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya. Ngunit habang tinititigan niya ang refleksyong yon, isang bagay ang nagbago. Ang mga luha ay tumigil sa pag-agos, ang panginginig ng kanyang mga kamay ay huminto. Ang sakit ay hindi nawala. Ngunit ito'y nag-anyong isang bagay na iba, isang malamig, matigas, at hindi matitinag na desisyon. Hindi na siya iiyak, hindi na siya magmamakaawa. Tapos na. Gabi na. Ang bahay ay nababalot sa isang mabigat at hindi komportableng katahimikan. Sa loob ng kanilang kwarto, naririnig pa ni Nanay Luningning ang mahinang pagtatalo ni Bantayan at Mayari. Ngunit ang mga salita ay hindi na malinaw. Parang mga alingaw-ngaw na lamang mula sa ibang mundo. Hindi na niya ito pinansin. Wala na itong epekto sa kanya. Ang puso niya ay manhid na sa sakit. Naghintay siya. Hinintay niyang tumahimik ang buong kabahayan. Hinintay niyang ang huling ilaw ay mamatay. Nang ang tanging liwanag na lamang ay nagmumula sa buwan na sumisilip sa maliit na bintana ng bodega, doon siya nagsimulang kumilos. Mula sa ilalim ng kanyang unan, kinuha niya ang isang pirasong papel na nakuha niya sa lumang kwaderno ni Sinag at ang ballpen na palagi niyang dala. Sa ilalim ng napakahinang ilaw, nagsimula siyang magsulat. Ang kanyang kamay, na kanina'y nanginginig sa takot at kahihiyan, ay ngayon ay kalmado at determinado. Hindi ito isang mahabang liham ng panunumbat. Ito ay isang maikling sulat ng pamamaalam. Bantayan, anak, aalis na ako. Huwag kang mag-alala. Hindi ako galit. Napagod lang ang puso ko at kailangan kong hanapin ang lugar kung saan ito muling magiging payapa. Huwag mong sisihin ang iyong asawa at lalong huwag mong sisihin ang iyong sarili. Marahil, ito talaga ang dapat mangyari. Mahal na mahal ko kayo, lalo na ang aking apong si Sinag. Nagmamahal, inay bawat salita ay isinulat niya ng may bigat, ngunit walang bakas ng galit. Ang mga luha ay natuyo na. Ang natitira na lamang ay isang malinaw at hindi matitinag na desisyon. Tiniklop niya ang sulat at maingat na inilagay sa ibabaw ng kanyang higaan. Pagkatapos, mula sa lumang baul,
Kinuha niya ang isang bayong. Hindi niya ito pinuno ng mga damit. Ang tanging inilagay niya ay 3 bagay. Ang kupas na larawan ng kanyang yumaong asawa, ang luma niyang rosaryo, at ang maliit na figurang anghel na bigay sa kanya ni Bantayan noong bata pa ito. Iyon lang ang kanyang yaman. Sa huling pagkakataon, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng bodega at naglakad sa madilim na pasilyo. Dumaan siya sa tapat ng kwarto ni Bantayan at Mayari. Walang tunog. Nagpatuloy siya hanggang sa marating ang kwarto ni Sinag. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Nakita niya ang kanyang apo, mahimbing na natutulog, ang mukha ay payapa sa ilalim ng sinag ng buwan. Lumuhod siya sa tabi ng kama. Hinaplos ang malambot nitong buhok. Isang mainit na luha, ang kahuli-hulihan, ang pumatak mula sa kanyang mata. Ibinigay niya ang pinakamalambot na halik sa noo ng bata. "Paalam, aking munting anghel," bulong niya. Pagkatapos ay tumalikod na siya. Tahimik siyang lumabas sa likurang pinto patungo sa hardin. Ang mataas na pader na nakapalibot sa bahay ay tila isang malaking hadlang. Ngunit para sa kanya ngayon, ito ang hangganan sa pagitan ng pagkaalipin at kalayaan. Ginamit niya ang isang lumang upuan at sa kabila ng kanyang edad at nananakit na mga kasukasuan, inipon niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas. Kumapit siya, umakyat, at sa isang huling, mahirap na pag-angat, narating niya ang tuktok. Hindi siya lumingon pabalik. Bumagsak siya sa kabilang panig, sa madamong bangketa sa labas. Medyo nasaktan ang kanyang mga paa, ngunit hindi niya ito ininda. Tumayo siya, pinagpagan ang sarili, at nagsimulang maglakad palayo sa madilim na kalye, patungo sa isang direksyong hindi niya alam. Kinabukasan, nagising si Bantayan na may mabigat na pakiramdam. Halos hindi siya nakatulog. Ang mga salita ng kanyang ina ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasabay ng imahe ng kanyang pagtalikod. Isang bahagi sa kanya ang nagsisisi. Bumangon siya, nag-iisip na marahil ay dapat siyang humingi ng tawad. Oo, iyon ang gagawin niya. Lalapitan niya ang kanyang ina, yayakapin ito, at hihingi ng dispensa sa kanyang kaduwagan. Naglakad siya patungo sa bodega. Kumatok siya. "Ma, gising na po ba kayo?" Walang sagot. Kumatok siya ulit, mas malakas. "Ma?" Nang wala pa ring sumasagot, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang tumambad sa kanya ay isang silid na walang tao. Ang higaan ay maayos na naligpit. Ang kumot ay nakatiklop ng perpekto. At sa ibabaw nito, may isang pirasong papel. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ito. Binasa niya ang sulat. 1 beses, 2 beses. Ang bawat salita ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Hindi ako galit. Napagod lang ang puso ko. Huwag mong sisihin ang iyong sarili. Ang mga salitang iyon, na puno ng pag-unawa sa halip na panunumbat, ang siyang tuluyang dumurog sa kanya. Ang papel ay nayupi sa kanyang kamao, habang ang mga luha na hindi niya nailabas kagabi ay biglang bumuhos. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. "Inay, Inay, patawad." Nagmamadali siyang tumakbo palabas ng bahay. Ang isip ay gulong-gulo. Tinanong niya ang security guard sa gate. "Manong, nakita niyo po ba ang nanay ko? Matanda. Maliit lang po." Nag-isip ang guard. "Naku sir, wala po akong nakitang lumabas na matanda kaninang madaling araw. Sigurado po ako." Ang mga salitang iyon ay nagpabagsak sa kanyang mga balikat. Naglaho na parang bula. Hindi dumaan sa gate. Saan siya nagpunta? Paano siya nakaalis? Bumalik siya sa loob, tuliro at hindi alam ang gagawin. Napasandal siya sa pader. Ang sulat ay hawak pa rin ng mahigpit. Ang kanyang ina ay wala na. At kasalanan niya ang lahat. At ngayon, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan.
Isang tanong na kinatatakutan niyang sagutin. Anong sasabihin ko kay Mayari? Ang mga paa ni Nanay Luningning ay naglakad ng walang tiyak na patutunguhan. Sumakay siya sa unang jeep na huminto sa kanyang harapan, hindi man lang tinitingnan ng karatula. Ang mahalaga ay makalayo. Ang ingay ng syudad, ang mga busina ng sasakyan, ang magulong tanawin sa labas ng bintana. Lahat ay tila isang panaginip na hindi niya bahagi. Siya ay isang dayuhan sa mundong ito, isang dahong tinangay ng hangin. Sa loob ng kanyang nanginginig na kamay, mahigpit niyang hawak ang isang maliit at gusot na piraso ng papel. Ito ang address na isinulat ni Aling Kalinaw para sa kanya kahapon. Ito ang kanyang tanging pag-asa, ang kanyang huling kanlungan. Pagkatapos ng ilang beses na pagtatanong sa mga taong kanyang nasasalubong, sa wakas ay narating niya ang lugar. Ngunit hindi ito ang inaasahan niya. Hindi ito isang simpleng apartment o isang maliit na bahay sa isang masikip na kalye. Ang address ay nagturo sa kanya sa isang tahimik at eksklusibong subdivision na may matataas na pader at isang gwardyadong tarangkahan. Nag-aalangan siyang lumapit. Baka nagkamali lang siya ng basa. Ngunit nang ipakita niya sa gwardiya ang address, tinanguan siya nito at itinuro ang isang malaking bahay na may modernong disenyo sa dulo ng kalye. Habang papalapit siya sa dambuhalang pinto, bawat hakbang ay tila isang pagsubok sa kanyang tapang. Anong ginagawa niya rito? Isang matandang gusgusin sa harap ng isang mansyon. Pakiramdam niya ay isa siyang pulubi na naligaw. Ngunit ang alaala ng pagtalikod ni Bantayan at ang mga salita ni Mayari ay nagbigay sa kanya ng huling lakas upang pindutin ang doorbell. Ilang saglit lang, bumukas ang pinto. Ang mukha ni Aling Kalinaw, na kanina'y nakangiti, ay biglang napalitan ng pagkagulat at matinding pag-aalala nang makita ang kalagayan ng kaibigan. Luningning! Anong nangyari sa'yo? Bungad nito at agad siyang inalalayan papasok. Diyos ko, halika! Pumasok ka! Basang-basa ka ng hamog! Walang salitang lumabas sa bibig ni Nanay Luningning. Ang init ng pagtanggap ni Kalinaw ay sapat na upang tuluyang bumigay ang kanyang pinipigil na damdamin. Niyakap niya ang kaibigan at doon humagulgol na parang isang batang nawawala. Dinala siya ni Kalinaw sa isang malambot na sopa sa napakaluwag at napakagandang sala. Ang buong bahay ay kumikinang sa kalinisan, malayo sa bodega kung saan siya natutulog. Habang pinapainom siya ng isang basong tubig, si Luningning ay hindi mapigilang mamangha at magtanong, "Ang ganda ng bahay ninyo, Kalinaw. Ang layo sa kinukwento mong simpleng buhay." Ngumiti si Kalinaw, isang ngiting may halong lungkot para sa kaibigan. Mapalad lang sa anak, Luningning. Mapalad lang. Habang sila'y nag-uusap, isang matikas at disenteng lalaki ang bumaba mula sa hagdanan. Nakasuot ito ng business attire at tila papasok na sa trabaho. Huminto ito sa paglalakad nang makita ang hindi inaasahang bisita. Tumingin ang lalaki kay Nanay Luningning. Ang mga mata nito ay nanlaki, puno ng hindi makapaniwalang pagkilala. "Nanay Luningning, kayo po ba iyan?" tanong ng lalaki. Ang boses ay nanginginig. Nagulat si Nanay Luningning. Paano siya nakilala ng estrangherong ito? Tinitigan niya itong mabuti. Ang pamilyar na hugis ng mga mata, ang tindig. Dahan-dahan, ang mga piraso ng alaala mula sa mahigit 20 taon na ang nakalipas ay nagsimulang magkabit-kabit. Ang isang payat na estudyanteng kolehiyo na walang pambayad sa upa. Ang binatang tinulungan niya at itinuring na parang sariling anak. "David?" Halos hindi makapaniwalang bulong niya. Tumango ang lalaki at ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Lumapit siya at marahang kinuha ang magaspang na kamay ni Nanay Luningning at inilagay ito sa kanyang noo. Isang tanda ng pinakamataas na paggalang. "Ako po, Nanay. Si David."
Si Aling Kalinaw na nakatingin sa kanilang dalawa ay nagsimulang magpaliwanag. Siya ang anak ko, Luningning. Ang batang tinulungan mo noon sa probinsya. Matagal ka na naming hinahanap. Nang magkita tayo kahapon, hindi ako makapaniwala. Sinabi ko sa kanya kagabi at hindi siya mapakali. Balak ka sana naming puntahan ngayon. Hindi makapagsalita si Nanay Luningning. Ang lahat ay tila isang panaginip. Si David, ang CEO ng isang malaking kumpanya ayon sa kwento ni Kalinaw, ay ang mismong taong kanyang kinupkop. Ang kabutihang ipinunla niya maraming taon na ang nakalipas ay bumabalik sa kanya ngayon sa panahong halos wala na siyang pag-asa. Nakita ni David ang pagod, ang sakit at ang kahihiyan sa mga mata ng matanda. Nakita niya ang bayong sa sahig, nauunawaan niya ang lahat kahit walang nagsasalita. Lumuhod siya sa harap ni Nanay Luningning, hinawakan ang dalawa nitong kamay. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Nanay, sabi niya, ang boses ay basag sa emosyon. Natatandaan ko pa po ang lahat. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko po alam kung saan ako pupulutin. Tinuring niyo akong anak nung mga panahong wala akong kasama. Ngayon, hayaan niyo po akong suklian ang lahat ng yon. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Nanay Luningning. Ang kanyang tingin ay puno ng katapatan at pasasalamat. Nanay, mula sa araw na ito, hindi na po kayo mag-iisa. Ito na po ang bagong tahanan ninyo. Ang pagkawala ni Nanay Luningning ay nag-iwan ng isang malaking butas sa bahay. Isang butas na hindi kayang punan ng katahimikan. Para kay Bantayan, ang bawat sulok ay isang paalala ng kanyang pagkukulang. Ang amoy ng adobo na niluto nito, ang bakas ng kanyang mga tsinelas sa sahig, ang katahimikan sa bodega, lahat ay bumubulong ng panunumbat. Ang bigat na ito ay dinala niya hanggang sa kanyang trabaho. Hindi siya makapag-focus. Ang mga numero sa computer screen ay lumalabo. Ang mga instructions ng kanyang boss ay pumapasok sa isang tainga at lumalabas sa kabila. Ilang beses siyang napagalitan dahil sa mga pagkakamaling hindi niya karaniwang ginagawa. Ang dating mahusay na empleyado ay ngayon ay isang aninong balisa. Sa kanilang bahay, ang dating malamig na katahimikan ay napalitan ng maiinit na pagtatalo. Hindi ka ba talaga tatawag sa mga kamag-anak natin sa probinsya? Tanong ni Bantayan isang gabi habang si Mayari ay abala sa pag-scroll sa kanyang telepono. Para ano? Para gumawa ng eskandalo? Sagot ni Mayari, hindi man lang nag-aangat ng tingin. Bantayan, nagtatampo lang ang nanay mo. Babalik din yon kapag lumamig na ang ulo. Tampo? Maya, umalis siya. Tinalikuran niya tayo dahil sa ginawa mo. Sigaw ni Bantayan. Ang boses ay puno ng pait. Sa ginawa ko? O sa ginawa natin? Ganti ni Mayari, sa wakas ay ibinaba ang telepono. Nandoon ka. Nakita mo ang lahat. Pero anong ginawa mo? Wala. Kaya wag mong isisi sa akin ang lahat. Tama si Mayari at iyon ang mas lalong nagpahirap sa kanyang kalooban. Kasabwat siya. Ang kanyang pananahimik ay isang anyo ng pagsang-ayon sa kalupitang dinanas ng kanyang ina. Habang lumilipas ang mga araw, ang kanilang buhay ay naging isang palabas. Sa umaga, hahatid nila si Sinag sa eskwela na may mga pekeng ng ngiti. Sa gabi, matutulog silang magkatalikuran sa kama, pinaghihiwalay ng isang malawak na pader ng sama ng loob. Isang hapon, umuwi si Bantayan na pagod at gulong-gulo ang isip. Habang kinukuha niya ang mga sulat sa kanilang mailbox, isang sobre ang pumukaw sa kanyang pansin. Mas makapal ito kaysa sa karaniwang mga bill. Ang sobre ay walang tatak ng Meralco o ng PLDT. Sa halip, nakaukit dito ang pangalan ng isang kilalang law firm. Kinabahan siya. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga salitang nakasulat sa formal at nakakatakot na lengguwahe.
Final Demand Letter. Ang pangalan na nakasaad doon ay ang pangalan ng kanyang asawa, Mayari Sandoval, at ang halaga ng utang kasama na ang interes at mga penalty ay isang numerong halos ikahimatay niya, isang halagang hindi nila kayang bayaran kahit na magtrabaho pa siya ng 5 taon. Nang gabing iyon, hindi siya nagsalita. Hinintay niyang makatulog si Sinag. Hinintay niyang maupo si Mayari sa harap ng salamin para sa kanyang nightly skincare routine. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang sulat ay nasa kanyang kamay. "Ano to, Maya?" tanong niya. Ang boses ay kalmado ngunit may nakatagong panganib. Tiningnan ni Mayari ang papel mula sa salamin at namutla. Baka nagkamali lang sila ng padala. Alam mo naman ang mga bangko. Nagkamali, sabi ni Bantayan. Ang boses ay unti-unting tumataas. Nakalagay dito ang pangalan mo, ang address natin. 3 buwan ka nang hindi nagbabayad. Ito ba? Ito ba ang dahilan kung bakit nagagalit ka kapag nababasag ang isang baso? Ito ba ang dahilan kung bakit sinusumbatan mo ang nanay ko sa bawat butil ng kanin na isinusubo niya? Nagsimulang mamuo ang mga luha sa mata ni Mayari. Ang kanyang maskara ng pagiging sopistikada ay unti-unting nababakbak. "Hindi mo maiintindihan. Ipaintindi mo sa akin," sigaw ni Bantayan. Ang ugat sa kanyang leeg ay lumabas. "Saan napunta ang pera, Maya? Saan?" "Sa mga gamit, sa mga damit, sa mga bag." Humahagulgol niyang sagot. "Pressure, Bantayan. Ang hirap. Kailangan kong magmukhang successful. Kailangan kong ipakita sa lahat na kaya nating sabayan ang mga kaibigan natin." Sa isang iglap, lahat ay naging malinaw. Ang mga pekeng ngiti, ang pagkahumaling sa social media, ang galit sa kanyang ina, lahat ay konektado. Ang buong buhay na kanilang itinayo ay isang malaking kasinungalingan. Isang kastilyong buhangin na anumang oras ay maaaring gumuho. At ngayon, ang mga pader ay tuluyan ng bumagsak. Tinitigan ni Bantayan ang babaeng kanyang pinakasalan, ang babaeng pinili niya kaysa sa sarili niyang ina. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay isang estranghera, isang taong nilamon ng sarili nitong pagkukunwari. Ang pagmamahal na minsan niyang naramdaman ay napalitan ng galit at pandidiri. Ibinato niya ang sulat sa paanan nito. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding emosyon. "Sinungaling ka!" sigaw niya. Ang boses ay bahasag at puno ng sakit. "Sinira mo ang lahat." Habang ang bahay na iniwan ni Nanay Luningning ay unti-unting gumuho dahil sa bigat ng mga kasinungalingan at pagsisisi, isang bagong mundo naman ang dahan-dahang namumukadkad para sa kanya. Ang unang mga araw niya sa bahay ni David ay puno ng pag-aalinlangan. Natutulog siya sa isang malambot at malinis na kama sa isang guest room na mas malaki pa sa sala ni Bantayan. Ngunit ang kanyang mga gabi ay binabagabag pa rin ng mga alaala. Pinakikiramdaman niya ang bawat galaw, takot na baka siya'y isang pabigat na naman. Ngunit si David at Aling Kalinaw ay hindi nagkulang sa pagpapadama sa kanya na siya ay bahagi ng pamilya, hindi isang bisita. "Nanay, huwag po kayong maglilinis. May mga kasambahay po tayo para dyan," malumanay na sabi ni David isang umaga nang makita niya itong nagwawalis sa kusina. "Ang gusto lang po namin ay magpahinga kayo at maging komportable." Ang pinakamalaking pagbabago ay sa mga umaga. Nagigising na siya ngayon, hindi dahil sa ubo o sa lamig, kundi dahil sa sikat ng araw na tumatagos sa malaking bintana. Ang almusal ay hindi natutong na kanin sa isang sulok, kundi isang masayang pagsasalo sa mesa kasama sina David at Kalinaw, puno ng kwentuhan tungkol sa mga bagay na magagaan. Isang hapon, dinala siya ni David at ng ina nito sa isang mall. "Nanay, kailangan niyo po ng mga bagong damit," sabi ni David. "Naku anak, huwag na. Ayos pa naman itong mga dala ko."
Tanggi niya, nahihiya. Ngunit mapilit si David. Sa loob ng department store, para siyang isang batang dinala sa tindahan ng laruan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakaraming taon, nakapili siya ng damit na gusto niya. Isang bestidang bulaklakin na may maliliwanag na kulay, hindi ang mga luma at kupasing duster na lagi niyang suot. Habang nakatingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin, isang babaeng may ngiti at may bagong kislap sa mga mata ang nakita niya. Dahan-dahan, ang bagong luningning ay lumalabas. Ang pinakamalaking kaligayahan niya ay natagpuan niya sa hardin sa likod bahay ni David. Puno ito ng mga halaman, ngunit ang mga orchid ni Aling Kalinaw ay tila nalalanta. Wala na akong lakas para alagaan sila. Luningning. Malungkot na sabi nito. Kinabukasan, ginugol ni Nanay Luningning ang buong umaga sa hardin. Dahan-dahan niyang inalis ang mga tuyong dahon, nilagyan ng bagong lupa ang mga paso, at kinausap ang mga halaman na parang mga luma niyang kaibigan. Ang kanyang mga kamay, na minsay nanginginig sa takot, ay ngayon ay puno ng lupa at layunin. Sa pag-aalaga sa mga halaman, ang sarili niyang kaluluwa ay unti-unting gumagaling. Isang gabi, habang sila'y naghahapunan, tumunog ang telepono ni Aling Kalinaw. Inabot niya ito kay Luningning. Para sa'yo raw. Nag-aalangan man ay kinuha niya ito. Hello? Lola? Isang maliit na boses. Ang boses ng kanyang anghel. Ang puso ni Luningning ay tila lumundag. Sinag. Apo, ikaw ba iyan? Opo, Lola. I miss you po, sabi ng bata sa kabilang linya. Daddy let me call. When are you coming home? Naramdaman ni Luningning ang paninikip ng kanyang dibdib. Pinigilan niya ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Malapit na, Apo. Magpapakabait ka dyan, ha? Mahal na mahal ka ni Lola. Pagkatapos ng tawag, umiyak siya. Ngunit hindi ito ang dating iyak ng pighati. Ito ay iyak ng pagmamahal, ng pangungulila. Ngunit may kasama ng kapayapaan. Alam niyang kahit malayo, ang pagmamahal nila ng kanyang apo ay hindi magbabago. Nang makita ni David ang epekto ng hardin at ang lungkot na dulot ng tawag, isang ideya ang nabuo sa kanyang isip. Kinabukasan, lumapit siya kay Nanay Luningning habang ito'y nagdidilig. Nanay, simula niya. May plano po akong magtayo ng isang maliit na coffee shop dito sa isang bahagi ng hardin. Isang lugar kung saan pwedeng mag-relax ang mga tao sa komunidad. Tumingin sa kanya si Nanay Luningning, hindi nauunawaan ang punto niya. At gusto ko po sanang kayo ang mamahala. Diretsong sabi ni David. Kayo po ang magiging garden queen ng lugar. Magtatanim kayo, mag-aasikaso ng mga bulaklak, at kayo ang sasalubong sa mga tao. Isang trabaho. May sarili po kayong sahod. Natigilan si Nanay Luningning. Trabaho? Sahod? Sa edad niyang ito? Ang ideya ay tila imposible. Ngunit sa mga mata ni David, nakita niya ang tiwala. Hindi awa. Nakita niya ang isang pagkakataon. Isang pagkakataong hindi lang maging isang taong inaalagaan, kundi isang taong may silbi at may sariling kakayahan. Pero, hindi ko yata kaya yan, anak. Mahina niyang sagot. Kaya niyo po, Nanay. Buong tiwalang sabi ni David. Panahon na po para kayo naman ang alagaan. At panahon na rin po para ipakita niyo sa mundo ang ganda ng inyong mga kamay at ng inyong puso. Ang alok na yon ay higit pa sa trabaho. Ito ay isang alok ng bagong buhay, isang susi para sa tuluyang paghilom. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Nanay Luningning ang pag-asang hindi na kayang sirain ng kahit sino. Lumipas ang isang buwan. Sa tulong ng isang kaibigan sa trabaho na may connection sa isang private investigator, natuntun din ni Bantayan kung nasaan ang kanyang ina. Bawat araw na lumilipas na wala siyang balita ay isang dagdag na bigat sa kanyang dibdib. Nang matanggap niya ang address, ang kanyang unang reaksyon ay hindi tuwa, kundi takot.
Takot na harapin ang ina, takot sa mga salitang sasabihin nito, takot sa kung ano ang kanyang makikita. Nagpaalam siya kay Mayari na pupuntahan niya ang kanyang ina. Hindi na ito nagprotesta. Sa loob ng nakaraang buwan, si Mayari ay naging isang anino sa kanilang bahay. Abala sa pag-aayos ng kanyang mga utang, pagbebenta ng kanyang mga mamahaling gamit, at paghahanap ng trabaho. Ang dating kumpiyansa ay napalitan ng isang tahimik na pagtanggap ng pagkakamali. "Sasama ako," sabi lang nito. Ang boses ay halos hindi marinig. Isang Sabado ng hapon, huminto ang kanilang sasakyan sa tapat ng isang malaking bahay sa isang marangyang subdibisyon. Nag-aalangan si Bantayan na bumaba. Ang imahe ng kanyang ina na naghihirap ay biglang napalitan ng pagkalito. "Ito ba talaga yon?" tanong niya sa sarili. Naglakas loob siyang mag-doorbell. Ang bumukas ng pinto ay si Aling Kalinaw. Ang dating mainit na ngiti nito ay napalitan ng isang malamig at mapanuring tingin. "Nandito ang nanay niyo," sabi nito, walang emosyon. "Nasa hardin." Sinundan nila ito sa likod bahay at doon, natigilan sila sa kanilang nakita. Ang hardin ay isang paraiso ng mga bulaklak, lalo na ang mga orchid na ngayon ay malulusog at namumukadkad ng buong ganda. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakatayo ang isang babae. Hindi ang babaeng lupaypay at puno ng lungkot na huli nilang nakita. Nakasuot ito ng isang simpleng bestida, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at sa kanyang mga labi ay may isang maliit na ngiti habang dinidiligan ang mga halaman. Mukha siyang mas bata, mas malusog, at higit sa lahat, payapa. Nanginginig na tawag ni Bantayan. Lumingon si Nanay Luningning. Ang nangiti sa kanyang labi ay hindi naglaho, ngunit ang kanyang mga mata ay naging seryoso. Ibinalik niya ang pandilig sa tabi at humarap sa kanila. Hindi na nakapagpigil si Bantayan. Ang lahat ng pagsisisi, ang lahat ng sakit, ang lahat ng pangungulila ay bumuhos. Lumapit siya at walang babalang lumuhod sa paanan ng kanyang ina. Sa lupang basa, niyakap niya ang mga binti nito at humagulgol na parang isang bata. "Inay, patawarin mo ako," paulit-ulit niyang sabi sa gitna ng kanyang mga hikbi. "Patawarin mo ako sa lahat, inay. Naging duwag ako. Pinabayaan kita. Patawad." Hindi kumibo si Nanay Luningning. Hinayaan niya lang na ilabas ng kanyang anak ang lahat ng sakit na kinikimkim nito. Ang kanyang tingin ay kalmado. Ang dating sugatan niyang puso ay naghilom na at wala nang puwang doon para sa galit. Si Mayari na nakatayo sa di kalayuan ay dahan-dahang lumapit. Ang kanyang mukha ay basang-basa na rin ng luha. Wala na ang dating yabang at pagiging arogante. Ako po. Patawarin niyo rin po ako," sabi niya. Ang boses ay basag. "Naging sakim po ako. Nabulag ako. Patawarin niyo po ako sa lahat ng masasakit na salitang binitawan ko." Dahan-dahang hinaplos ni Nanay Luningning ang buhok ng kanyang anak. Pagkatapos, marahan niyang itinaas ang baba nito upang magkatinginan sila. "Tumayo ka dyan, Bantayan," mahinahon niyang sabi. Sumunod si Bantayan. Ang kanyang mukha ay isang gusot na mapa ng pagsisisi. Tumingin si Nanay Luningning sa kanilang dalawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang karunungang natutunan mula sa sakit. "Matagal ko na kayong pinatawad," sabi niya, at ang mga salitang yon ay tila nag-alis ng isang napakabigat na tinik sa dibdib ni Bantayan. "Pinatawad ko na kayo noong gabing umalis ako sa bahay na yon, dahil ang pagpapatawad ay hindi para sa inyo, kundi para sa akin, para maging malaya ang puso ko." Isang munting ngiti ng pag-asa ang sumilay sa mukha ni Bantayan. "Kung ganun po, inay, umuwi na po kayo sa amin. Aayusin po namin ang lahat." Umiling si Nanay Luningning, isang malungkot ngunit matatag na pag-iling.
Hindi na anak, pero inay, bantayan, sabi niya. At ngayon, ang kanyang boses ay may diin. Ang tahanan ay hindi lang bahay na may bubong. Ito ay lugar kung saan ang puso mo ay panatag. Lugar kung saan ka nirerespeto. Dito ko na natagpuan ang tahanan ko. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang anak. Ang pagmamahal ng isang ina ay naroon pa rin, ngunit may kasama ng bagong hangganan. Anak, pinapatawad kita, pero kailangan mo munang matutunang patawarin ang sarili mo at ayusin ang buhay mo. Ayusin mo ang pamilya mo. Ako, masaya na ako dito. Ang mga salitang iyon, bagamat masakit, ay puno ng katotohanan. Hindi ito isang panunumbat. Ito ay isang paglaya para sa kanilang lahat. Inilalahad niya sa kanila ang responsibilidad para sa kanilang sariling kaligayahan habang inaangkin niya ang sa kanya. Makalipas ang 6 na buwan, ang dating tahimik na hardin ay isa ng munting paraiso na bukas para sa lahat. Ang Kalinaw Garden Cafe ay naging isang paboritong lugar sa komunidad. Ang mga mesa at silya na gawa sa kahoy ay nakakalat sa ilalim ng mga mayabong na puno, napapalibutan ng mga namumukadkad na orchid at mababangong bulaklak. Ang amoy ng bagong timplang kape ay humahalo sa halimuyak ng mga halaman, lumilikha ng isang kapaligirang tunay na payapa. Sa gitna ng lahat ng ito, abala si Nanay Luningning. Nakasuot siya ng isang simpleng apron. Ang kanyang mukha ay laging may ngiti para sa bawat customer na dumarating. Siya ang puso ng lugar na ito. Siya ang nag-aalaga sa mga halaman. Siya ang nagtitimpla ng special na tsokolate de batirol. At siya ang nagbibigay ng isang ngiti na nakakapawi ng anumang pagod. Hindi na siya isang anino. Siya na ang mismong araw. Isang Sabado ng hapon, habang abala siya sa pag-aayos ng mga bagong tanim na rosas, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa labas. Mula roon ay bumaba si Bantayan at kasama niya si Sinag na ngayon ay 6 na taong gulang na. "Lola!" Masayang sigaw ni Sinag at patakbong yumakap sa kanyang lola. "Aking munting anghel!" Sagot ni Nanay Luningning, niyakap ng mahigpit ang apo. Ang yakap na yon ay sapat na para punan ang anumang natitirang puwang sa kanyang puso. Lumapit si Bantayan. May daladalang isang maliit na paper bag. Mas payat siya ngayon, ngunit may bagong kapayapaan sa kanyang mga mata. Wala na ang dating balisang tingin. Siya at si Mayari ay naghiwalay ng maayos. Si Mayari ay umuwi sa kanyang mga magulang sa probinsya upang ayusin ang sarili, habang si Bantayan naman ay natututong maging isang tunay na ama para kay Sinag. "Inay," bati niya, sabay abot ng paper bag. "Para po sa inyo." Sa loob niyon ay isang maliit na sobre. "Ano to, anak?" "Parte po yan ng unang sahod ko sa bago kong trabaho," nahihiya niyang sabi. "Alam ko pong hindi yan sapat para bayaran ang lahat ng pagkukulang ko, pero sana po." Kinuha ni Nanay Luningning ang sobre. Hindi niya ito binuksan. Sa halip marahan niyang ibinalik ito sa kamay ng kanyang anak. "Itabi mo yan, Bantayan," sabi niya. Ang boses ay puno ng pagmamahal. "Gamitin mo yan para sa kinabukasan ni Sinag. Ang pagiging isang mabuting ama sa kanya, ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa akin." Tumingin siya sa mga mata ng kanyang anak. "Huwag mo nang isipin ang nakaraan. Ang mahalaga ay ang ngayon at ang bukas." Naluha si Bantayan, ngunit hindi ito luha ng pagsisisi, kundi luha ng pasasalamat. Tumango siya. Ginugol nila ang buong hapon sa hardin. Tinuruan ni Nanay Luningning si Sinag kung paano magtanim ng buto ng sunflower. Pinanood sila ni Bantayan mula sa malayo. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang klase ng kaligayahan na hindi nabibili ng pera o ipinipilit ng lipunan. Isang kaligayahang tunay at simple. Nang papalubog na ang araw at kakaunti na ang mga tao sa cafe,
Umupo si Nanay Luningning sa isa sa mga upuan, hawak ang isang tasa ng mainit na salabat. Pinanood niya ang ginintuang sinag ng dapit hapon na tumatama sa mga dahon, lumilikha ng isang payapang tanawin. Naiwan siyang mag-isa, ngunit hindi nag-iisa. Ang bawat halaman, bawat bulaklak, bawat ngiti ng mga taong umalis ay bahagi na ng kanyang bagong buhay. Natagpuan na niya ang kanyang sarili, natagpuan na niya ang kanyang tahanan. Biglang nag-vibrate ang kanyang lumang cellphone na nasa ibabaw ng mesa. Isang text message mula kay Bantayan. Salamat po sa araw na ito, Inay. Pwede po ba naming dalawin ulit kayo ni Sinag sa susunod na Sabado? Gusto niya raw po matutunang alagaan yung sunflower niya. Isang malawak at payapang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Nanay Luningning. Dahan-dahan niyang itinipa ang kanyang sagot. Ang kanyang mga daliri ay puno ng pag-asa. Oo naman, anak. Hihintayin ko kayo. Ang paghilo may isang mahabang paglalakbay. At para sa kanila, ito ay nagsisimula pa lamang sa isang hardin na puno ng kapayapaan. At dito po nagtatapos ang kwento ni Nanay Luningning. Isang paalala sa ating lahat na ang pagmamahal ng isang magulang ay walang kapantay. Ngunit hindi ito nangangahulugang dapat nilang kalimutan ang sarili nilang halaga. Ang tunay na paggalang at pagmamahal ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa pagbibigay ng kapayapaan, pag-unawa at dignidad. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwentong ating pinagsaluhan. Ano pong masasabi ninyo sa naging desisyon ni Nanay Luningning? I-comment nyo lang po sa ibaba at sabihin nyo na rin kung anong klaseng kwento ang gusto nyong marinig sa susunod. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.